Alright, mega love shout out, good evening po. Dito tayo sa bahay ni Attorney Enzo Recto. Ito mga kakabsat, nako po, matinding resback ni Yusek Claire kay Amy Marcos kanina, mga kabsat. Tingnan nga natin. Ano natin to? Pasok, Attorney. Kopiko Blanca. Okay, sa mga bagong pasok, sa team replay natin dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat mga kabsat. Okay, here we go. Pasok. Attorney. Here we go. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Isa pang issue na naging subject ng komentaryo ni Yusek Claire Castro, itong si Amy Marcos. Oh, bakit, Attorney? Si Amy Marcos. Kasi nito kasing mga nakaraang araw, grabe kong makabira itong si Amy Marcos. Binibira mismo si PBBM. O ngayon, ang issue dito tungkol sa report ng ICI doon sa pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control. O alam naman natin na nagsarado na ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, hanggang na lang Marso 31. O ngayon, nagko-comment itong si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, nag-imbestiga, nasaan ang ICI report? Na April Fool na, nahudas pa. Sinabi yan ni Amy Marcos noong April 1. Kumbaga, ang patutsyada kasi ni Amy, nagsarado daw ang ICI, ano naman daw nagawa nito? Tapos na daw ang ICI, pero nasaan? Nasaan ang report? Hindi naman daw linalabas. Hindi naman linalabas. Binibira ngayon ni Amy Marcos. Pero ang totoo, ang sabi ng administrasyon diyan, turn over na ng ICI sa DOJ at saka sa Ombudsman. Tama. Yung mga resulta ng investigasyon nito. So kung may maglalabas man ng mga report na yan sa investigasyon ng ICI, yung Ombudsman na. Kasi nandun na, turn over na ng ICI kasi nagsarado na nga yung ICI. Kaya lang, syempre, itong si Amy Marcos, talagang wala nang hindi na ito nag-aalangan birahin ng administrasyon ng kapatid niya kasi pro Duterte na ito. Ngayon, binibira niya yung ICI. Na April Fool na daw, nahudas pa. Nag-respect ngayon si Yusek Claire Castro kay Amy. Sabi ni Yusek Claire Castro, sino bang nahudas? Sino bang nanloko? Sana kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna hindi lang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. kundi pati nakaraang administrasyon. Yan ang comment ni Yusek Claire Castro kay Amy Marcos. Sino daw bang nagudas? Sinong nanloko? Ang tinutukoy ni Yusek Claire Castro, si Amy Marcos, kung makapagsalita, akala mo naman daw anti-korupsyon. Bakit yung korupsyon lang sa ilalim ng kapatid niya nito ni Pangulong Marcos Jr. ang nakikita ni Amy? Bakit yung korupsyon ng nakaraang administrasyon ng mga Duterte hindi niya pinupuna, hindi niya kinukomentaryuhan? Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, yan ang manloloko, hindi consistent, hipokrita. Agoy. Kaya sinong naghudas? Sinong hudas? Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. Sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po kung ang isang tao ay
talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi babaliin ang nakaraang hudas. administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawakang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. Binalik ni Yusek Claire Castro yung mga hudas-hudas issue eh. Yung kasi yung binanggit din ni Amy Marcos eh. Ano kasi, talagang itong si Amy Marcos, ang nakikita na yung mga mali ng administrasyon ng kapatid niya. Siya na ang taga-taki dito eh. Eh, syempre si Yusek Claire Castro na ano na siya. Kumbaga, napipiko na siya dito kay Amy Marcos kasi kapatid ng Pangulo. Tapos tinitira yung kapatid. Oh. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, ay sino ba yung hudas? Sinong naghudas? Parang hudas sa kapatid niya itong si Amy Marcos. Yun ang mga patutsyada ni Claire Castro eh. Kasi ito, lumabas kasi itong mga comments na ito ngayong Semana Santa. O kaya ang mga termino tungkol sa hudas, tungkol sa paghudas. Pero yan eh. Pag sinabihan mong sino ang hudas, matindi yan. Alam naman natin, pag hudas, traidor. Pag hudas, traidor. Kaya lang hindi naman si Yusek Claire Castro ang nagsimulang gumamit ng term na hudas. Si Amy Marcos, sabi niya, sinong dito, nahudas na nga. Na April Fool pa. Catch your breath, count to 10. Take a sec, I'm feeling nauseous. Ito, kaya yung mga wristback ni Yusek Claire Castro kay Amy, napupuno na rin. Marami kasing mga linalabas ay mga sinasabi si Amy Marcos na matitindi rin eh. Masyado ng personal laban sa kapatid. Halimbawa, may mga pasuri-suri pa si Amy nitong week na ito. Sabi niya sorry sa kanyang tatay daw. Kasi hindi niya raw nabantayan si Bongbong. Ang bilin daw kasi ng tatay niya, laging binibilin daw, bantayan si Bongbong, bahala na daw siya o kay Bongbong. Ay hindi niya raw nabantayan, kaya sorry daw sa kanyang. Doon pa lang nag-react na si Yusek Claire Castro niyan eh. Sabi ni Yusek Claire Castro, sino bang pasaway na dapat bantayan? Dinala pa sa issue ng marital issue siya ni Yusek Claire Castro. Sabi niya, sino ba ang nangagaw ng asawa? Sino ba ang hindi faithful sa asawa? Si PBBM hanggang ngayon loyal sa asawa niya. Sino ba ang hindi loyal sa asawa? Alam naman natin. Ay, may ganun ba? Kasi ang may record talaga ng pang-aagaw ng asawa ng iba, si Amy. Inagaw kay Aurora P1 si Tommy Manutok. Tapos ngayon, kinalaunan, naghiwalay din si Amy at saka si Tommy Manutok. May bago na naman si Amy. Ay, ganun kaya ba? sabi ni Yusek Claire Castro, sino bang pasaway? Sino bang dapat bantayan? Tapos ngayon na naman, may komentaryo na naman si Amy tungkol na dito sa ICI, tungkol sa paghudas. Ang comment na ulit ni Yusek Claire Castro, sino bang hudas? Matindi, Sunog! Bunyog! Halikan na kasama. Mag-isa pa tayo kay Atty. Mabsat. Sigurado may mga iba pa si attorney dito. Wait lang, check natin. Again, shoutout sa mga bago pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito nga, matinding rest back ni Attorney
Claire, dito kay Amy, Babalina, Mabsat. Sino ang Judas? Sino bang nang Judas? Diyos ko Lord. Nakapaw, mga kabsat. Isiya ka dyan mga garapata, Diyos ko Lord. O, ito. Next topic tayo, Mabsat. Wait lang. Ito, galit si Pulong, mga kakabsat.